ba tayo? Dahil nasa gawain tayo ng ating Panginoon. Amen? Okay, so ngayong hapon, I'm going to continue the topic that I've discussed with you last Sunday, which concerns about a Holy Spirit-filled life. But today, I'm going to change the title of my topic. Ano yung topic ko ngayon na binatay ko sa bagong theme natin for this month of September, which is unwavering. At ito po ang aking topic sa inyo. Ano nga ba yun? Hindi ko makita rito. Ayun, fruit of a Holy Spirit-filled life. Ang bunga ng isang buhay na puspos ng Holy Spirit. Anong topic natin? Fruit of a Holy Spirit-filled life. Na pwede pala na ang buhay ng isang tao ay para siyang isang Titanic, no, na ship na kung saan ito ay nag-submerge o lumubog sa karagatan. Na yung paglubog ng Titanic na yon, in and out, ay punong-puno ng tubig. At yan ang larawan ng Holy Spirit-filled life na ang buhay mo ay inaapawan ng banal na Espiritu. At itong ating pag-uusapan ngayon ay bunga ng isang buhay na inapawan o isang buhay na inilubog sa tubig ng Espiritu ng Diyos. Now, let me share with you what is the Holy Spirit. Kasi pinag-uusapan natin dito yung isang buhay na puno, inilubog ng Holy Spirit. And for the sake of those who are newcomer in this gathering, I will gonna explain who is the Holy Spirit. First, who is the Holy Spirit? Holy Spirit is not just power. Hindi daw po ito kapangyarihan lamang na katulad ng isang electricity. Ilang sa inyo nakakita na ng electricity? Wala pa nakakita sa inyo ng electricity? Wala pa po? Di pa kayo nakakita ng electric, ng kuryente? Wala pa nakakita ng kuryente sa inyo? Oo. Wala pa nakakita? Kawad ng kuryente, pwede niyong nakita, pero yung kuryente mismo na dumadalo, hindi pa ninyo nakita? Hindi pa? Ako nakakita na po ako ng kuryente, pero kawad ng kuryente, ang dami niyan. Pero yung mismong kuryente na kulay blue, kadalasan kulay blue, mayroong kasamang orange at red, no? Na dumadaloy mula doon po sa kawad na yun, na makikita ninyo na ito'y kumikislap, no? Yan po ay tinatawag na electricity. Bagamat inalintulad ang Holy Spirit sa isang electricity, kasi minsan pag naramdaman mo siya, naramdaman mo parang kinukuryente ka. Mula dito sa kamay mo, pababa siya. O kaya sa ulo mo, na parang nagkakaroon ng electric shock. Alam niyo po, pag nahawak kayo, nagiging grounded kayo, di ba? Pag may nahawakan kang isang bahagi na kung saan ay may electricity doon, nagaground ka. Pwede mong maramdaman yun physically, literally sa buhay mo, yung Holy Spirit. Kasi kapangyarihan siya. Pero higit pa siya sa kapangyarihan. Higit pa siya sa katulad ng isang electricity. Bakit higit pa siya doon? Dahil ang electricity o ang isang power ay walang damdamin. Wala po siyang kaalaman o karunungan o intelligence at wala siyang kalooban.
ang Holy Spirit ay meron. At ang pinag-iba ng Holy Spirit sa atin, kasi tayo ay may intelligence. Sino sa inyo rito may intelligence? Taas ang kamay. Yung iba nag-iisip pa kung meron siyang utak eh. In other words, sino sa inyo may isip? Taas ang kamay na walang isip. Uy, hindi pa ako nagtatanong taas pa na kamay, tumataas na eh. Nung marinig mo lang isip, biglang bumagsak ang kamay eh. So, ibig sabihin, lahat kayo may isip. Sabi mo sa katabi mo, grabe, may isip ka pala. Okay? Shocking. Amen? Na yung katabi mo, may isip pala. At tayo ay may emotion, may damdamin. Sino sa inyo rito may damdamin? Taas ang kamay na yung mga damdamin. Ayan. At merong will o kalooban, yun ang nagpapasya. Ang pagkakaiba, ang Holy Spirit, meron yan katulad natin. Kaya lang, ito siya. Hindi siya katulad natin, tayo'y tao. Ang Holy Spirit ay Diyos. The Holy Spirit is God. Mayroong intelligence, may emotion, at meron ding will. Ngayon, makikita ninyo rito na ang Holy Spirit ay Diyos sa talatang Acts chapter 5, verse 3 to 4. Ito kasing si Ananias, yung mag-asawa, Ananias and Sapphira, ay nag-decide na mag-donate sila para sa gawain ng Diyos. Nagbenta sila ng isang lupa. At kanilang napagpasyahan na yung kanilang binenta na lupa ay ipagkakaloob nila para sa simbahan ng Panginoong Diyos. At nung kanila ngayong ipag-ibigay, nilapitan siya ni Pedro yung babae. Ang sabi sa kanya, yung lalaki pala, si Ananias, Ananias, bakit hinayaan mong punuin ni Satanas ang iyong puso para magsinungaling sa Holy Spirit? Yan po ang pagkakatagalog niyan. At yung bahagi ng pera na pinagbilhan nyo, bakit nyo binawasan? Di ba sabi ninyo, ibibigay ninyo para sa Diyos sa gawain niya? Kumupit kayo. Yun ang sinabi. Hindi mo binigay ng buo yung dapat pinangako ninyo. At ang sabi, while it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not on your own control? Bakit binawasan pa ninyo? Ba't di kayo nagpaalam sa Diyos? Yan po eh. Ngayon, ano ang sabi ni Ananias? Why have you conceived this thing in your heart? Bakit ito ang inyong napagpasyahan sa inyong puso? Hindi kayo nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Nung una, ang sabi, why you lie to the Holy Spirit? Bakit kayo nagsinungaling sa Holy Spirit? At nilinaw ni Pedro, hindi kayo nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. So therefore, ang Holy Spirit ay Diyos. Kasi ang sabi, why you lie to the Holy Spirit? And you have not lied to men, but to God. Kaya diyan ay pagpapatunay na ang Holy Spirit ay Diyos. At ang Holy Spirit ay ating manlilikha. Siya ang lumikha sa bawat isa sa atin. Mababasa niyo yan sa Job chapter 33, verse 4. Ang sabi ni Job, the Spirit of God has made me. Nilikha ako ng Espiritu ng Diyos. Yung Holy Spirit ay tinatawag ding Spirit of God o Espiritu ng Diyos. At ang hininga ng makapangyarihang Diyos, binigyan ako ng buhay. So ang Holy Spirit ay creator, isang manlilikha,
na lumikha sa atin at nagbigay sa atin ng buhay. At hindi lamang yun, ang Holy Spirit is our spiritual Father. Ang banal na Espiritu ay ang ating spiritual na tatay. Sapagkat, ang sabi ng John chapter 3, verse 5 to 6, sumagot si Jesus kay Nicodemo. Kasi sabi ni Nicodemo, para ako maisilang na muli, susuot ba ako sa sinapupunan ng nanay ko para ako ay maipanganak na uli? Ang sabi ni Jesus sa kanya, most assuredly, I say to you, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. So, if we are born of the Holy Spirit, the Holy Spirit is not just our personal mentor. The Holy Spirit is not just our personal life coach. The Holy Spirit is not just our personal leader, but the Holy Spirit is our spiritual Father. Kasi pag sinabing born of the Spirit, ibig sabihin, ikaw ay isinilang ng Espiritu ng Diyos. Kung isinilang ka ng Espiritu ng Diyos, sino ang tatay mo? E di yung Espiritu ng Diyos na nagsilang sa atin. Yun yung Holy Spirit. At ang tinatalakay dyan na born of the Spirit, yung ikalawang kapanganakan. Una tayong pinanganak sa pamagitan ng mga magulang natin dito sa lupa. Nanay at tatay mo na magsiping sila, ikaw ang pinaglihi. Hanggang sa nanganak ang nanay mo. Kaya nung maisilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Amen po ba? Sila ngayon ang iyong naging biological parents. Ang mother mo, naging biological mother at ang tatay mo, naging biological father. Ngunit, naranasan natin ang ikalawang kapanganakan. Hindi ka na uli isisilang ng nanay mo dahil mamamatay ang nanay mo. Pag pumasok ka uli sa loob ng sinapupunan, hindi ka na kasya. Sa laki mo na yan, Dia Marie, kahit ganyang kakaliit, hindi pa rin kakasya si mama mo. Hindi ka pa rin kakasya sa loob ng tiyan ng mama mo. Maging sa bahay bata ng nanay mo, hindi kasya, mamamatay si mama mo pag pumasok ka uli sa kanya. Ano yung ikalawang kapanganakan? Ito yung spiritual na kapanganakan. Pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, isisilang ka. Hindi ang magsisilang sa iyo si nanay mo, kundi ang magsisilang sa iyo ay ang Espiritu ng Diyos. Makakaranas ka ng bagong kapanganakan, pagbabago ng iyong buhay. Ikaw pa rin, Gleaser, yan pa rin ang ilong, yan pa rin ang mata mo, hindi nagbago ang itsura mo. Ang nagbago ang panloob mong buhay. Amen po ba? At kung ikaw ay isinilang ng Espiritu, sino ngayon ang iyong magulang? Ang Holy Spirit. Kasi isinilang ka ng Holy Spirit. At yan, kapatid, ang aking ipinakilala sa inyo. Ngayon, binabanggit natin about fruit of a Holy Spirit-filled life. Ano ang ibig sabihin ng Holy Spirit-filled life? Na kung saan, kapatid, ikaw ay puno ng banal na Espiritu. Uy, tatay mo yan. Tandaan mo, ha? Tatay mo yan. Ang Holy Spirit ay tatay mo. Baka nakakalimutan mo, may tatay ka. Ang Holy Spirit. At dapat, kung tatay mo yan, kasama mo dapat yan. Amen? At dapat, yan ang
kumukover, nagtatago sa buhay mo. Yan ang kasama mo dapat sa buhay mo. At dapat yan ang pumupuno ng iyong isip, ng iyong puso, ng iyong damdamin. Amen po ba? Para din halimbawa, may mga tao minsan, doon lang nila lagi naaalala ang magulang nila o ang asawa nila pag namatay na. Di ba? Pagpatay na, laman ng isipan, di ba? Si mama, si papa, pagising mama. Hinahanap si mama niya. Pumasok sa school, si mama ko. Laman ng isipan niya. Lahat ng gagawin niya si mama kasi namatay na si mama. Ibig sabihin, napuno ang kanyang isip, ang kanyang damdamin ng mama. Mama, di ba? Napuno ng mama. Hindi mamaw, ha? Mama ang kanyang isipan. Kasi, magulang niya yon. Maging buhay pa si tatay mo, ang nasa isip mo lagi si Papa, si Papa, si Papa. Di ba? May mga iba ay Papa's girl o Daddy's girl. Iba naman ay Mama's boy. Di ba? May ganun. Kasi, pagka may nangyari sa akin, Mama! Naipit yung kamay, Papa! Hinahanap agad si Papa. Di ba? Si bakit? Laman ng isipan niya, bukang bibig niya, si Papa niya. Ganun ang ibig sabihin ng puno ng Holy Spirit. Ang laman ng isipan mo at ang bukang bibig mo ay ang Diyos. Konting bagay lang, hallelujah! Na paano ka? Praise the Lord! Yun ang bukang bibig niya. Nadulas siya, hallelujah! Natulak siya, glory to God! Bakit? Bukang bibig niya eh. Puno ang isip at damdamin niya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Holy Spirit life. Ang buhay niya ay pinangungunahan at nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya konting bagay lang, laging pumapasok agad si Lord sa bibig niya. Ginulat ka, oh, hallelujah, praise the Lord. Di ba? Amen po ba? Bigla may bumagsak at nagulat ka, glory to God! Ano yun? Di ba? Yun ang ibig sabihin, puspos ang mind niya, purely occupied ng patungkol sa Diyos. Naintindihan niyo po ako? Kasi, lagi yun ang hinahanap niya patungkol sa Holy Spirit. Wala pa ang linggo, nasa isip niya na agad ang gawain. Naglalaban na agad ng kanyang susuotin. Nagpa-plancha na agad ng kanyang susuotin. Bakit? Nasa isip niya agad ang gawain para kay Lord. Nasa school. Bagamat nasa school, pero pagkaharap ang mga classmate, lagi niyang binabanggit patungkol kay Jesus. Patungkol sa Diyos. Bakit niya bukang bibig yun sa mga classmate niya? Punong-puno ang isip at puso niya ng patungkol sa Diyos. Iyan ang ibig sabihin ng Holy Spirit-filled life. Hindi na niya naiisip ang mga problema sa buhay. Wala sa isipan niya ang boyfriend niya at girlfriend niya. Kaya nagagalit at nagsiselos na sa kanya ang girlfriend niya at ang boyfriend niya. Ano ka ba? Wala. Mag-usap naman tayo para sa ating dalawa. Bakit puro Jesus yan? Kasi yung girlfriend mo, boyfriend mo, punong-puno ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? Yan ho yun. Kaya tignan mo ang katabi mo, kung punong-puno nga, mukhang punong-puno nga ba? Hindi mo kang punong-puno ng problema. Pwede yun eh. Nang tignan mo ang katabi mo, Pastor, tama ka, punong-puno nga itong katabi kong ito. Punong-puno ng kalungkutan sa buhay. Punong-puno ng problema sa buhay. Mali, dapat punong-puno tayo
ng banal na Espiritu ng Diyos. Palakpakan naman natin si Lord. At yung pagiging puno ng Diyos sa buhay natin ay nasa Biblia. Anong talata? Efeso 5, talatang 18. Ephesians 5:18. Ang sabi, do not get drunk on wine. Huwag kayong iinom ng alak. Kalabitin mo ang katabi mo. Sabi mo, huwag kang magiging lasenggo o lasenga. Amen? Ulitin mo, kalabitin mo ulit ang katabi mo. Sabi mo, huwag kang iinom ng alak na pinagmumulan. Sabi mo, na pinagmumulan ng kaguluhan. Kundi, ako na lang ang nagsasalita. Kundi, instead, sa English, mapuno ka ng Espiritu ng Diyos. In English, instead, be filled with the Spirit. So yan pala ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nagkaroon ngayon ng pagko-compare. Ang alak ay inahalin tulad sa banal na Espiritu o sa Holy Spirit. The wine o the Holy Spirit is compared to the wine. Ilan dito, taas ang kamay, umamin na kayo na dating manginginom ng alak. Ako umaamin na ako. Dati akong lasenggo. Sino ang mga classmate ko nung araw sa inuman? Taas ang kamay. Huwag kayo mahiya na nagiinom. Ibulgar mo na, kapatid. Yan. Dating mga manginginom. Yan tayo. Ako, naranasan ko ng uminom. Pag hindi ako nakainom, kabait kong tao. Kung hindi mo ako kakausapin, hindi ako magsasalita. Pero pag ako'y nalasing na, ako na ang pinakamaingay at pinakamagulo. Bakit? Nasa influensya na ako ng alak. Nagbabago na yung behavior ko. Nawala na ang pagiging mabait ko. Nagiging bastos na ako. Kasi, under control na ako ng espiritu ng alak. Ganyan kasi pagka tayo'y puno ng espiritu ng Diyos, kinokontrol ka na, hindi ng alak, kundi ng Holy Spirit. Na dati mahiyain ka, ngayon makapal na ang mukha mo. Nawala na ang pagiging mahiyain. Kung kilala nyo lang ako, hindi nyo ako mapapatayo sa harapan ng mga tao. Number 1 akong mahiyain sa lahat. Sa totoo lang. Hindi ko kayang tumayo sa harapan, lalo na isang tao lang, kausap ko. Hindi ko kilala. Hindi ako makatingin sa mata. Lagi akong nakayuko. At gusto kong umalis na agad sa harapan ng tao. Kasi sobrang mahiyain ko. Lalo na ang dami-dami pang tao. Yun po ang akin pong tunay na pagkatao. Napakamahiyain ko. Hindi ako po pwedeng makipag-usap ng eye to eye sa tao. Kaya nga sa school, pinagtatawanan ako sa school nung araw. Kasi pag ako'y nag-report, hindi ako makatingin sa klase, doon ako nakatingin sa kisap eh. Kaya lahat ng mga classmates ko, pati teacher ko, lahat nakatingin doon. Akala ko ano tinitignan ko. Pag nag-report na ako, siyempre memorize mo dapat ang report mo. Doon ako nakatingin. Hanggang sa matapos doon. Pagtingin ko, lahat naman ng klase sila doon din nakatingin. Tawa sila ng tawa sa akin. Ninenervous ako. At minsan, inassign pa ako ng pastor namin, umati na ako sa ganitong gawain. Perdi, ikaw sa offering. Sabi ko, pastor, wag po ako. Hindi, ikaw, pastor, wag ako. Talagang ninenervous ako. So, praise and worship, offering na ang kasunod, labig na ang kamay ko. Mamaya tinawag na ako. Para sa offering natin, tinatawagan natin si Brother Ferdi Baga. Uy, ikaw na daw. Naku, paglapit ko sa harapan, pagtayo ko, lahat ng minemorize ko,
bago ako tumayo, wala na lahat. Blanco na ako. Ang ginawa ko, ang natandaan ko, ginawa ko, tumayo tayong lahat para sa closing prayer. Hindi pa nga nagpipit yung pastor, pinapag-close ko na. Tumatakbo yung isang elder namin sa church, hinabol ako, sabi sa akin, bakit mo pagtatapusin? Magpipit pa si pastor, offering ngayon. Offering ba? Sa nervous ko, nakalimutan ko lahat, kapatid. Kasi nga, sobra kong mahiyain. Pero, nung ang Holy Spirit, napuno ang isipan at puso ko ng Holy Spirit, natanggal ang pagiging mahiyain ni Perdi Baga. Nabago po para ako nakainom ng alak na kumapal ang mukha sa tao. Yan po kumapal ang mukha. Kaya nga, napagkakamalan ang mga alagad pag sila ay mapuno ng Holy Spirit, napagkamalan silang mga lasing. Tignan natin ang aklat ng mga gawa, kabanata 2. Next slide. The Holy Spirit is compared to the wine. Gawa 2:12 hanggang 16. Ang sabi diyan, amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? Kasi nakita nila, yung mga alagad, nagsasalita na mga wikang hindi naman nila pinag-aralan. No? Some, however, made fun of them and said, they have had too much wine. Mga lasing lang ang mga taong yan kasi binabaan sila ng Holy Spirit. Pumasok ang Holy Spirit sa isip, puso nila, kaya silang lahat ay nabago ang behavior. At ang sabi, then Peter stood up with the 11, tumayo si Pedro, and raised his voice and addressed the crowd. Sabi niya, fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These people, he was referring to his fellow disciples. 120 disciples yon. Sabi, these fellow are not drunk as you suppose. It's only 9 in the morning. Bakit nila nasabing mga lasing? Kasi iba ang mga naging mga itsura nila. Para silang mga lasing na kung saan ay nagpipray ng iba't ibang wika at maaaring iba sa kanila ay paganon-ganon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yung parang lasing pero hindi lasing. Pero ang gaang-gaang ng katawan, kasi naranasan ko na po yan. Nang ako ay makaranas mapuspos ng Holy Spirit, umuwi ako sa bahay, gumaganon-ganon pa ako. Oh, bakit anak? Lasing ka ba? Ako, hindi, inay. Ako ay puspos ng Espiritu ng Panginoon. Para kang lasing, akala mo lasing ka lang. Amen? At nawawala ang pagkamahiyain. Mind you, naranasan ko na magsalita sa mahigit 3,000 hanggang 5,000 tao para mag-preach. I experienced that. Hindi ko kaya yan ko sa sarili ko lang. Nagsalita na ako sa Cuneta Astrodome. Nakapangalan ako ng 5,000 tao noon. Cuneta Astrodome. Nagsalita na ako sa isang malalaking Astrodome sa iba't ibang lugar. Napupuno mga tao, nagpipits ako, nawala yung hiya ko. Kasi bakit? Because of the Holy Spirit. Siya ang magbibigay ng kapalmuks sa'yo. Amen po ba? Sabihin, tatanggalin ang pagiging mahiyain para kang lasing. At isa pa sa epekto at paglasing, mahilig umawit. Amen po ba? Ayan, sabi ng Ephesians 5, verse 19 hanggang 21. Di ba? And ang sabi, and be filled with the Holy Spirit, singing melody in your heart to God. Umaawit ka, kapatid, para sa Diyos. At tingnan nyo, pagkalasing ang tao, anong katapat? May video okay. May video okay. Di ba? Pag bihira ngayon na nagiinuman na walang ganong video okay. Mahilig umawit para sa Panginoon. Yan. Yan po ay ilan sa mga patotoo na ang Holy Spirit
nakapagpapabago sa behavior ng isang tao. Kaya pag may nakita ka dyan, anong pangalan mo? Taga saan ka? Masyado mahihain, hindi pa po iyon controlled at pinangungunahan ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Yung tatay niya, hindi pa umiibabaw sa buong katauhan ng buhay niya. Yung tatay niya, yung Holy Spirit. Yung tatay mo, Holy Spirit. Si Papa, si Holy Spirit. Hindi pa siya laman ng isipan mo, kaya mahiyain ka pa. Amen? Sino ngayon dito, wala na yung hiya niya? Wala na siyang hiya. Taas ang kamay ng mga wala ng hiya. Kukunti lang. Mahihiyain pa kayo? Kailangan ninyo, kapatid, na kayo ay mapangibabawan ng banal na Espiritu. At ano ang fruit o bunga na ang buhay mo ay napangibabawan ng banal na Espiritu? Last Sunday, sino nandito nung last Sunday? Taas ang kamay ng mga nandito last Sunday. Binanggit ko sa inyo, may 13 na bunga na ikaw ay napangibabawan ng banal na Espiritu. Pero mabilis lang yung ibinigay ko na yun na 13. Ngayon, hindi 13 ang aking ibabahagi, 4 lang. Pero para medyo ma-explain ko lang. Kaya yung utang ko na yun, tayo naman ay, yung ating, 13 yun, pero yung atin pong gawain ito ay naka-record dyan di ba? Bisitahin ho niyo yung ating page. Anong pangalan ng page natin? Miss Karen Estocado Parale. Yun, hanapin niyo po yun. Buksan niyo yun sa Facebook, lalabas po yun. At lahat po ng pangangaral natin ay nandoon po. At reviewin niyo po yun. Kasi hindi ko mababanggit yung buong 13. 4 lang sa 13 ang akin pong ma-share sa inyo. Dahil kukulangin ako sa oras at panahon. Ngayon, uunahin ko muna yung 4 na yan. Na bunga, na kung ano pa sinabing bunga? Kung makakita ka ng bunga, ano ang pagpapatunay ng bunga? Halimbawa, nakakita ka sa isang puno na bunga ng santol. Anong patunay ng bunga ng santol? Nung makita mo sa punong yun, uy, nagbunga ng santol. Therefore, ang punong yan ay puno ng mangga? Mangga ba? Hindi. Saging ba? Anong puno yun? Bakit? Ipinakilala siya ng kanyang bunga. Amen po ba? Ganito rin. Kung ang Holy Spirit ay tatay mo, at yan ang siyang pumupuno ng isip at damdamin mo, dapat may bunga na makikita sa iyo para masabing tatay mo nga ang Holy Spirit. Di ba may iba nagsasabi, nung magsalita ka, aba, anak ka nga talaga ni Pedro. Anak ka ni Mang Pedro. Di ba? Kitang-kita talaga ang bunga ni Mang Pedro sa buhay mo. Di ba ganon? Ganito rin. Anak ka nga ng Espiritu ng Diyos. Dahil nakita sa iyo yung bunga ng Espiritu ng Diyos. At dito, basahin natin ang Galatia 5, talatang 12. Galatia 5, talatang 22 hanggang talatang 23. Basahin po natin. English yan. Basahin natin sabay-sabay, okay? Pakikalabit ang katabi mo, sabihin mo, makinig naman tayo. Okay? Huwag ka muna magse-cellphone ka mo. Okay? Ayan. Ready? 1, 2, 3. So sa nabasa natin, sa talatang yan,
may siyam na bunga ng Espiritu ng Diyos. Kayo ba naranasan ninyo magtanim at kinabukasan may bunga na agad yung tanim nyo? Hindi. Because fruit takes time to bear. Tama po ba ako? Wala pong nagtanim agad at kinabukasan, may bunga na agad yung tanim niya. Anong una mangyari? Pag nagtanim ka, tutubo muna siya. Amen? At pag tumubo siya, aalagaan mo siya para lumaki. At may panahon na ito ay magdadahon. At pagkatapos niyan, may panahon na ito ay mamumunga. So, ang pamumunga, hindi madali. May katagalan. Kaya, huwag kang magtaka kung bakit yung bunga ng tatay mo na Holy Spirit hindi pa makita sa'yo kasi maghihintay pa tayo. Amen? Maaring next year magbubunga ka na. O kaya, maaring pag namatay na yan, katabi mo na yan, saka ka magbubunga. Hintayin natin, mamatay yung katabi mo. At baka magbunga ka. Okay? Ayan. Hindi po karaka-raka may bunga agad. Ngayon, makikita natin may siyam, pero 4 lang ang aking i-share. Kasi pagkatapos niyan, may isusunod agad ako na gusto kong i-share sa inyo. Ano ang makikita natin bunga na ang tatay mo na Holy Spirit ang siyang pumupuno ng isip at puso mo? Number 1 is the fruit of God's love. Ang bunga ng pag-ibig ng Diyos. Kasi yan yung unang-unang bunga na kailangang makita sa iyo kung totoo nga ba na puno ka ng Espiritu ng Diyos. Kung talagang ang tatay mo nga ba ay ang Holy Spirit o hindi. 1 is the fruit of God's love. Sabi, but the fruit of the Spirit is love. May pag-ibig sa puso mo. Ngayon, gusto kong tanggalin sa isip natin pag pinag-usapan natin ang patungkol sa God's love. God's love is not feelings. Ulitin ko po hindi po feelings. Ano yung feelings? Yung nadarama. Nadarama mo, umiibig ka. Hindi po yun ang God's love. God's love is not emotion. Hindi po ito damdamin. Yung God's love sa puso ng isang tao is a choice. Ito ay pagpili mo. Katulad po kapatid na kung meron ka rin lang na gagawin, ano ang iisipin mo? Ito bang gagawin kong ito ay makakatulong ba ito sa kapwa ko? O makakasama para sa kanila? Di ba? Ito bang gagawin kong ito ay makakatulong ba ito sa mga kapitbahay ko? O makakasira sa buhay nila? Sa mga classmate ko kaya? At mga kaibigan ko, ito bang gagawin kong ito ay makakatulong para sa kanila? O makakasira sa buhay nila? Hindi pinag-uusapan dito kung may nadarama ka na feelings o emotion. Kundi, ang nasa isip mo, makakatulong ba ito sa kanila? That's why love is more than feelings and it's more than emotion. Ang love tumutukoy sa welfare ng kapwa mo, sa kalagayan ng iyong kapwa. Kaya ipinapakita lamang po sa atin dito, mga kapatid, na ang isang taong punong-puno ng Espiritu ng Diyos ang buhay niya, puno din ng pag-ibig
ng Diyos ang kanyang puso. Laging iniisip niya ang kapakanan ng kapwa niya, hindi ng sarili niya. Yung bang gagawin kong pagbibiro dito sa kaibigan kong ito, makakatulong ba yun sa kanya? O makakapagbigay lamang ng insulto sa kanya? Hindi pinag-uusapan kung may nararamdaman ka doon sa kaibigan mo. Amen? Kundi ang iniisip mo kung may pakinabang ba dito sa taong ito yung gagawin ko. Makakasira kaya o makakabuti doon sa tao ang gagawin ko. Nakita mo nahulugan ng pera yung isang tao. At ang laking pera, 2,000 yung nahulog mula sa kanyang bulsa. Kung kukunin ko to at hindi ko ipapaalam sa kanya, malaki bang tulong doon sa taong nahulugan ng pera? Hindi. Kasi nawalan siya. Maaring pambili ng gamot yun para sa nanay at tatay niya o sa asawa niya o sa anak niya kung may anak ito, di ba? O kaya kung estudyante ito, pambayad ng tuition fee. Di ba? Ngayon, kung ito naman ay ibabalik ko sa kanya, makakatulong ba sa kanya? Yes. So, kung meron kang pag-ibig ng Diyos, anong gagawin mo? Ibabalik mo sa kanya yung nakita mong nalaglag. And it has nothing to do with feelings or emotion. Walang kinalaman sa damdamin mo. Kasi akala nila pag sinabing God's love, nadadarama ko pagmamahal ko sa iyo. Mahal kita katulad ng pagmamahal ng Diyos. No, it's more than that. Actually, love is not a noun, but love is an action word. Yung love, yung pag-ibig, action word po yun eh. Hindi po ito isang noun, pangalan lang, kundi ito po ay ginagawa, tumatrabaho. Kaya kung ikaw ay nagmamalasakit sa kapwa, hindi sa bibig lang. Alam mo, naawa ko sa taong hanggang ngayon wala pang makain. Mahal na mahal niya yung kapwa niya. Mahal na mahal ko yan. Alam mo, walang makain. May pera ka ba dyan? Ito, may 5,000 ko ito. Ibigay mo na kahit 100 piso, ba't di ka nag-aabot? That is not love. Hanggat wala kang aksyong ginagawa, hindi pa pag-ibig yung pinakikita mo. Ang totoong God's love, naawa ko sa kanya, hindi pa kumakain. Anong ginawa ko? Di inabutan ko. Ito, piso. Ba't piso binigay mo? Mabibili mo ang piso? Kulang pa din yun. Bigyan mo, magkano ngayon ang isang ulam? Gracel, magkano ang ulam ngayon? Hindi mo alam? Nakata-kata, bumibili dyan sa kanto ng 60 pesos. Magkano ang isang rice? Magkano rice ngayon? Mga 15 o 10. Di yung 100, at least may pang soft drinks na. Di ba? Di abutan mo ng 100 pesos. Yun ang totoong God's love. Fruit of God's love. Awang-awa ka, wala ka namang inaabot. Hindi love yun. Amen? Kasi yung definition ng love sa'yo, noun. But the true definition of love, kapatid, ito ay action word. A verb. Verb. Ano yung verb? Pandiwa. Tama ba ako? Pandiwa ba yung verb? Sa mga teacher dito, sino mga teacher dito? Nawala tuloy ang mga teacher. Ayaw na magtaas ng kamay. Di ba? Tagalog ay pandiwa. Okay. Verb na sinasabi. Ayan. Kaya dyan makikita natin kung ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Immune ka na sa mga bashers mo. Ilan sa ito maraming bashers? Nagiging immune ka sa mga negative comment sa iyo. Ilan sa inyo pag na-komentaryuhan ka na ikaw ay pangit, ikaw ay pandak, ikaw ay pango,
ikaw ay bungal, ikaw ay bungi, nasasaktan ka pa. Ilan sa inyo, kapatid, sinasabing, yan, bubu sa klase yan eh. Nasasaktan to po. Kung nasasaktan ka pa, wala pang bunga sa iyo ng Holy Spirit-filled life na God's love. Dahil pag puno ka ng Holy Spirit, kahit anong matanggap mong comment sa iyo, hindi ka na nasasaktan. Hindi ka na-hurt. Walang pain. Nakangiti ka pa. Uy, sabi, pangit ka daw. Talaga, thank you. Hindi ka nagagalit? Hindi. Bakit? Hindi naman totoo yun eh. Ako ang pinakamaganda sa lahat. Ang tindi ha. Ang lakas ha. Ang tapang ng mukha ha. Di ba? Di ba, hindi na nasasaktan. Ilan sa inyo, kapatid, nasasaktan pa? Hindi lang nabati at nakamayan. Brother, hindi man lang abot ng kamay. Soba naman siya. Kala mo, sino? O, di ba? Sama ng loob. Kaya pag siya kakamay, hindi mo biniabot ang kamay mo, gumaganti ka din. Hindi ganun. Pag puno ng pag-ibig ng Diyos, ang buhay mo, hindi ka na nasasaktan pa. Example natin dito ay sino? Si Jesus. Si Jesus, ang daming comment sa kanya, hindi siya nasasaktan. Hindi siya na-hurt. Amen? Hindi siya nagagalit. Hindi siya napupuot. Ayaw magbayad ng utang. Hindi ka na nagagalit. Ayaw niya magbayad ng utang. Huwag niyang bayaran. Walang problema sa akin yung kundi siya magbayad. It never affect me. Tindi Tindi. Kahit hindi ako bayaran, okay lang yun. Ganun. Ganun yung taong may fruit of God's love. Hindi yung sobra siya. Hindi siya makakaulit sa akin. Never. Pex man, mamatay man ang katabi ko. Hindi siya makakaulit sa akin. Yung mga ganun, hindi pa puspos ng Espiritu ng Diyos ang kanyang buhay. At hindi siya marunong magselos. Pagka mayroon kang God's love, hindi ka selosa at seloso. Sa mga friend mo, hindi ka nagseselo sa kanila. Sa mga primary leaders mo, hindi ka nagseselos. Ayoko nang di na ako dadalo sa cell group namin. Kasi mas masyadong close si leader ko dun sa isa. Ako hindi. Unfair. Sabi, all in love is fair. Amen? Sinasabi nila, kapatid, kahit ikaw ay hindi favorite, never na madama mo ang selos o inggit sa kapwa mo. Kasi punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos. Yun po yun yung fruit of love. Kaya hindi ka naiinggit sa Kanya. Kahit yung katabi mo, nang tignan mo, mas maganda pa sa iyo. Diba? Paglingon ni Graciel, nabigla siya. Si Dia, mas maganda pa kesa sa Kanya. Naku, gusto na agad sa bunutan siguro ni Graciel si Dia. Hindi ganun. Nung makakita ka ng mas gwapo at mas maganda kesa sa iyo, ina-appreciate mo siya. Sabihin mo, wow naman. Blessing ni Lord sa iyo yan. Mas cute ka sa akin. Ano ibig mong sabihin? Nakakatakyut ka kaysa sa akin. O, diba? So yan, mga kapatid. Itong dalawang ina-example ko, para makita ninyo, tayo nga kayong dalawa. Tayo. Sige. Tayo kayo. Ayan. Harap kayo sa mga tao. Ito, si Graciel. Ito si Graciel. How old are you, Graciel? 19. Tayo ka. Huwag kang iiyak. Yan. Ito naman si Dia. Ilan taon ka na, Dia? 16? At 25. Ayan, harap kaya. Ayan.
Oh, ayan. Pareho silang maganda. Huwag yung sabihin, mas maganda yung maliit. Baka mag-away yung dalawa. O maganda yung malaki. Pero walang inggitan yan. Pag sila ay kontrolado ng Holy Spirit, never maiinggit ang isang tao. Amen? At ang ikalawa is the fruit of God's joy. Sabi, but the fruit of the Spirit is love, second, joy. Ano itong joy na binabanggit dito? Ang tawag diyan ay inexpressible joy. Hindi maipaliwanag na kagalakan. Yan ay nasa 1 Peter chapter 1, verse 8. Inexpressible joy. Hindi ito kagalakan na bunga o resulta ng tumanggap ka ng material goods. Tumanggap ka ng pera. Tuwang-tuwa ka. Oh, yay! Di ba? Kasi bakit? Wow! Tumanggap ako ng 500! Ito na siguro yung sinasabing fruit of God's joy. Hindi. Hindi yan ang batayan ng fruit of God's joy na tumanggap ka ng material goods. Nagsisigaw kang ganun. Bakit? Sinagot ka ng nanliligaw sa'yo. Sinagot ka ng nanliligaw sa'yo. Sinagot ako ng nililigawan ko. Ayan. Tuwang-tuwa ka ngayon. Hindi po yan ang fruit of God's joy. Amen. Ano itong joy na ito? Hindi rin ito bunga ng mabuting bagay na nangyayari sa buhay. Yay! Ang saya-saya mo. Kasi ang ganda na nangyayari sa buhay ko ngayon. May bago akong trabaho ngayon. Ang laki na sahod! Kaya sabi mo, yan ang fruit of God's joy. Hindi po. Ang fruit of God's joy, may pera o wala. Pangit o maganda man ang iyong nararanasan, still masaya ka sa buhay mo. Sumisigaw-sigaw ka ng kasayahan. Mapagkakamalang, nanalo ka ba sa loto? Hindi. Sinagot ka na? Hindi rin. May bago kang bahay? Hindi rin. Bagong cellphone? Wala. Anong meron sa'yo? Masaya lang ako. Saan nagmula yung kasayahang yan? Nagmula yan sa Holy Spirit. Hindi siya produkto ng anumang bagay o sitwasyon ng buhay ng tao. Basta masaya ka lang. Period. Kasi may tao masaya pag may pera. Pag wala ng pera, malungkot na. Alam pera eh. Pero pag nagka-pera, nako, grabe yung ngiti. Ha? Panay ang milk tea, panay ang palibre niya. At masayang masaya. Pag walang pera, ayun, kala mo magkakasakit. Kala mo may COVID-19 na sintomas eh. Kasi walang pera. Hindi ganun ang fruit of God's joy. Amen po ba, kapatid? Ito ay galing mismo sa Holy Spirit. Kaya pag meron ka niyan, anak ka nga talaga ng Holy Spirit. Kasi meron kang joy. Ang saya mo. Madalas ka mapagkamalan, mapera ka. Kaya gusto kang hold the pen. Amen. At nang hinold up ka, labas lahat ang pera. Sabi mo, wala akong pera. Nakangiti ka pa. At nagtataka yung hold-upper sa'yo, bakit nakangiti ka pa? Wala kang pera. Pwede magtanong sa'yo. Pwede ba magtanong sa'yo? Bakit? Wala ka palang pera. Tinignan namin ng wallet mo, nakangiti ka. Anak ako eh. Nino? Ng Holy Spirit. Yan ang ikalawang fruit. Kung anak ka nga ng Holy Spirit, masayahin ka
kahit marami kang problema sa buhay. Hindi mahalata. Tingnan mo nga katabi mo kung halatang anak ng demonyo. Hindi. Sorry. Ano ba yung binabanggit ko na yan? Sorry. Kung yan ay anak ng Holy Spirit. Tingnan mo nga katabi mo. Tingnan mo nga, ayan. Ano? Ha? Masaya ba? Masaya ba? Masaya ba, kapatid? Kahit walang pera? At ang ikatlo, na talagang ang tatay mo ay ang Holy Spirit, mayroon kang fruit of God's peace. Meron kang bunga ng kapayapaan. Wow, kapayapaan. Undescribable peace. Payapa ka. Ang tao nagiging payapa pagka walang panganib sa buhay. Payapa siya pag walang problema sa buhay. Di ba? Pero hindi yun ang ibig sabihin ng ganong kapayapaan. Sa gitna ng danger, sa gitna ng marami kang pangangailangan at marami kang problema, you are still at peace. Ano sabihin ng at peace? Walang worry. Hindi ka nagwo-worry. Hindi ka nag-iisip ng negative na, naku, baka mamaya, paano na yun? Paano na yung ganyan? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Naku, ang dami ko pa din pinag-aaral. Paano? Ang dami mong alalahanin. Hindi po ganun. Ito ay supernatural peace na panatag ang kalooban mo. Never na mag-occur sa'yo magkaroon ka ng fear or worry in anything. Lahat ay naipagkakatiwala mo sa Diyos. Hindi ka nag-iisip patungkol sa kakainin mo bukas. Hindi ka nag-iisip kung ang edad mo ay lumampas sa kalendaryo at hanggang ngayon wala ka pang boyfriend, wala ka pang girlfriend, baka tumanda kang dalaga. Hindi ka nag-iisip ng ganun. Nag-e-enjoy ka lang sa buhay. Ang tawag doon ay fruit of God's peace. Hindi ka naiinggit kung sila, dalawa ang boyfriend, tatlo ang girlfriend, at ikaw wala, pero enjoy na enjoy ka. Payapang-payapa ka. Amen po ba? Amen? So, ilan man ang ipakilala sa iyo ng mga kaibigan mo, may mga girlfriend na kami, magkapakasal na kami, ikaw wala man lang isa na magkamali sa iyo. Wala man lang na nabulag sa iyo. Pero ikaw ay payapa. Alam mo sa sarili mo, you are safe and secure in the hands of God. Peace peaceful ang buhay mo. Dahil sa Holy Spirit. Amen po ba? Kontento ka na sa buhay mo. Sino ang walang boyfriend dito? Tumayo ang walang boyfriend. Sige nga. Gusto ko lang makita. Sino ang mga walang boyfriend dito? Hindi ko pinapalapit sa harapan, ha? Tumayo lang. Walang boyfriend. Sige, wag kayo mahiya. Ayan. Ito. Ayan. Kasi gusto ko yung tumatayo, ngumingiti siya. Wala akong boyfriend. Yung masaya siya, hindi yung tumayo siya. Hanggang wala pa akong boyfriend. Parang samahan ng loob niya, hanggang wala pa akong boyfriend. Malapit na ako magsara sa kalendaryo, wala pa. Sino ba? Sino walang boyfriend? Ayun. Ayan. Praise the Lord. O dito. Aba, wala pa kayong boyfriend? My gosh! Ikaw, Tintin, Hunyo, wala ka pa rin boyfriend, Tin? Masaya sa buhay si Tintin. Hindi siya naiinggit kung mag-triple man ang girlfriend at boyfriend nyo. Bakit? Kasi may peace siya. May peace galing sa Holy Spirit. Hindi siya nagmamadali na sino na lang ang lumapit sa kanya. Oo-ohan na ni Tintin Hunyo.
Hindi ganun. Amen po ba? O yan ang mayroong peace from God. Sige, makakaupo na kayo lahat. Thank you, salamat sa inyo pong Okay. So, maliwanag, may boyfriend ka, Giselle. Ay, wala, hindi ka tumatayo eh. May boyfriend ka, Diyan. Oh. May boyfriend ka rin. Hindi ka tumatayo, Sister Rosalie. Hindi ka tumayo eh. Hindi makabaya, tumayo na. Hindi siya makapagsalita eh. And then, anong tawag doon? Ano sa Tagalog ang widow? Biyuda na si Sister Rosalie. Pero totoo, hinihintay ko siya tumayo eh. Siyempre nga naman, patay na ang kanyang asawa. Tinatanong ko may boyfriend. Eh, sabi ko, kung may boyfriend, di tumatayo eh. Di ba? Okay. So, yeah. Andun ang mga anak mo, nag-aabang nga sa'yo. Okay, so, fruit of God's peace. Pagpapatunay yan, pag meron ka niyan, ang tatay mo ay ang Holy Spirit. At ikaapat, is fruit of God's patience. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, or forbearance. Kindness, goodness. Ikaapat ay patience. Ang Greek word niya ay makrotomia. Makrotomia, dalawang kinumbine na Greek word. Una, yung makros, meaning long o mahaba. At ikalawa ay tumos, meaning temper. Pag dinuktong mo siya ay long temper. So yung patience o yung forbearance, meaning long temper. Pag tinignan mo sa dictionary, ang ibig sabihin ng long temper ay unlimited patience. Unlimited patience. Meaning, nagagawa niyang magtiis anumang hirap ang kanyang pinagdadaanan na hindi nagko-complain. Amen? Able to endure pain and sufferings without complaining. Yun ang ibig sabihin ng fruit of God's patience. Marami kang pinagdadaanang hirap, pero hindi ka nagko-complain sa Lord o sa leader mo. Nakuha niyo po? Kasi pwedeng may pinagdadaanan ka, nagko-complain ka. Ang hirap-hirap naman yung pinagawa sa akin. Di ba? Binigyan ako ng assignment, ang hirap. Panay ang maktol, panay ang complain. Hindi yun ang fruit of God's patience. Pagpapatunay, hindi ka anak ng Holy Spirit. Kung anak ka ng Holy Spirit, nasa sa iyo kapatid, yun pong patience. Katulad ng naranasan ng Panginoong Hesukristo. Siya ay niridiculed, pinagsalitaan ng hindi magaganda, ininsulto, pero never siyang sumagot o nag-retaliate. Ang sabi sa kanya, kung tunay kang anak ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo at kami. Eh nakapako si Jesus sa krus. Tapos tawanan lahat yung mga taong sa paligid niya. Alam niya po, yun yung fruit of God's patience. Hindi niya pinatulan yun. Kasi, kung pikun ka, hindi ka anak ng Holy Spirit. Ang isang tao na may fruit of the Holy Spirit sa kanyang buhay, hindi pikon. Noong binibiro ka't nagtawanan, ano? Ba't niyo ako pinagkatawanan? Isa lang. Yabang ah. Suntukan agad. Pikon eh. Hindi mo na mabiro. Hindi mabiro. Biniro mo lang, sumimangot na agad. At tumahimik na. Umalis na, iniwang ka na. Biniro mo lang, uy, ba hindi ka na kinikibo? Nagsabi ka lang, uy, yung pala, aguya-uy. Aguya-uy ba na yun? Uy! Di ba? Nag-uy lang, uy! Wala na. Pikon na yung tao.
Hindi yan ang bunga ng tayo ay tatay natin ang Espiritu ng Diyos. Amen? Hindi gumaganti, hindi nagbabalak gumanti. Amen? Kahit sampalin ka sa kanan, hindi ka sasampal naman. Aray ko, pak! Sinampal ka, sampalan kayo. Hindi ka gumaganti. Nang sinampal ka, aray, ito pa. Pak! Walang kang ganti. Basahin niyo sa Bible. Nung pang sinaktan sila Apostle Paul, gumanti ba? Hindi. Nung pinatay ba si Stephen, gumanti ba yung mga kasamahan nila? Hindi. Pero pwede silang gumanti. Pwede lang pagpapatayin yung mga taong yun. Dami-dami nila eh. Kaya nilang patayin lahat ng mga parishes na yun eh. Sa dami ng mga Christians during that time. Pwede sila gumanti. Why? Kasi anak sila ng Holy Spirit. Matindi yung kanilang pasensya. Ang haba ng kanilang pagtitiis. Kaya kahit nahihirapan yan, nakangiti pa rin yan. Okay lang ba ang trabaho nyo habang naglilinis ng church? Okay lang po. Enjoy na enjoy yung kami. Kahit hirap na hirap pa. Enjoy pa rin sila. Amen po ba? Umuulan, dumalo ka sa gawain, basang-basa ka pa ng ulan, nagsama ang pawis at ang tubig ulan. Grabe naman, pinilit kasi kami ng abing dito pumunta rito eh. Saan daw pupunta rito? Ay, hindi ka anak ng Holy Spirit. Pero yung kapatid, nahirapan ka bago ka pumunta rito. Okay lang ba? Kahit mahirap, masarap pa rin. Para kay Lord yan eh. Grabe yung pagtitiis ng brother na ito, ng sister na ito. Anak kasi yan ng Holy Spirit eh. Kaya kahit nahihirapan, sige lang. Halimbawa, dati kang miyembro ng camp coordinator. Ang hirap-hirap. Ngayon, in-approach ka. Gusto mo ulit maging member ng camp coordinator? Ayoko na. Ang hirap niya. Ko yan. Ay, kulang siya sa pagtitiis. Kulang ng fruit of God's patience. Dapat, ang hirap, pero willing pa rin ako. Yun ang gusto ko, yung nahihirapan ako. Hindi Amen? Gusto ko pa rin na magpagamit kay Lord kahit mahirap. Amen? Kahit dumadaan ako sa butas ng karayom kasi anak ka ng Holy Spirit. At ngayon, papaano kapatid na mapupuspos tayo ng Holy Spirit? Okay. How to become a Holy Spirit-filled believer? Number 1, you must be born of the Spirit. Yan ang unang-una. Hindi ka po pwedeng mapuspos ng Holy Spirit kung hindi ka muna maisisilang ng Holy Spirit. Kailangang maisilang ka ng Holy Spirit. John chapter 3, verse 5. Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Spiritual ka. Hindi ka magiging spiritual na tao eh. Kung hindi ka maisisilang sa Espiritu. Pag sinabing spiritual na tao, tingnan ninyo, hirap na hirap ka, tapos nakangiti ka pa. Eh kung hindi ka spiritual, hindi ka makakangiti sa hirap. Amen po ba? Ang hirap umatin sa gawain. Ako, umuulan, basa. Tapos pagdating sa praise and worship, lundag ka ng lundag pa. Ang saya-saya mo pa. Eh may iniwang ka, di ba? May sakit ng anak mo, may iniwang ka pa sa bahay, marami kang lilinisin, marami kang lalaban. Pagdating dito, parang nakalimutan mo lahat yung mga gagawin mo sa bahay. Ang dami mong assignment sa school. Kasi spiritual ka eh. Naisilang ka sa Espiritu. At hindi ka po pwedeng mapuspus o kontrolin ng Holy Spirit pag hindi ka pa muna anak ng Holy Spirit. Kailangan maging anak ka ng Holy Spirit. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Amen po ba? Kaya nga, ang sabi dan, you cannot be a Holy Spirit-filled believer unless you are first born of the Spirit.
And we become a new spiritual person with a new life. Kaya hindi ka magkaka-interest magbasa ng Bible kung hindi ka muna born of the Spirit. Kasi ang Bible, sa mga spiritual person yan. Sabihin, spiritual person, yung taong mas inuuna yung pang-spiritual na bagay. Mawala ka ng interest magbasa ng Bible pagka hindi ka muna born of the Spirit. Hindi ka pa naisisilang sa Espiritu. Kaya ako dati, Bible, hindi ko hilig yan. Ang inihilig ko dati yung dividendaso sa karera. Yan ang mga nire-review ko nung araw. Karirista ko nung araw. Pumapasok ako sa Santa Ana, sa Sampaloc, Santa Ana, sa San Lazaro. Yan ang buhay ko pag Linggo at Sabado. No? At ang hawak ko lagi ay baraha. Nagbabaraha ako nung araw. Nagbabangka sa Lucky 9 o Pares. Yan. Madalas mag-solitaire. Yan ang ginagawa ko. Pero Bible, never sa isip ko na ako'y magbabasa ng Bible kasi hindi ako spiritual. Pero nung maranasan ko ang born of the Spirit, nagkaroon ako ng interest sa Bible. Yun agad unang-una yun, yung Bible eh. Hindi ka papayag na hindi ka makabili ng Biblia. Ako nagtanong agad sa mga katabi ko, saan nyo nabili yan? Saan nyo nabili yan? Gusto kong magbasa. Gusto kong bimili ng Biblia. Kung born of the Spirit ka. Pero kung hindi ka born of the Spirit, ang Bible, baliwala sa'yo. A-attend ka sa church, wala kang Biblia. Okay lang sa'yo na wala kang Bible, na dumadalo ka sa ganitong pagtitipon. Kasi hindi ka pa born of the Spirit. Pero kung born of the Spirit ka, isinilang ka, magiging spiritual person ka, hahanapin mo agad yung spiritual food na kailangan ng kaluluwa mo. Kasi ang Bible ay isang pagkain. Ito'y pangkain pang-spiritual. So, kailangan basahin mo na kung spiritual person ka. Magbabasa ka. At yun, bumili ako ng Bible, 150 pesos, Old and New Testament, Tagalog yung binili ko, Old English pa man din. No? Sabihin King James na Tagalog, ang lalim. Naghanap ako ng mas mababaw, binabasa ko. Sabi ko nga, dati hindi ako mahilig magbasa nito. Nahilig akong magbasa. Kasi yun pala, pag born of the Spirit ka, magkaka-interest kang magbasa ng Bible. Tapos, pagdating sa preaching, yun ang inaabangan ko, yung preaching. Kasi, yung mga nabasa ko, titignan ko kung maipipreach. Kung madadaanan yung nabasa ko para maintindihan ko yung kahulugan niyan. At sinusulat ko lahat. May notebook po ako. Hindi ako dadalo ng ganitong linggo na wala po akong dalang ballpen at walang dalang notebook para po isulat ko yung mensahe o yung sermon na napapakinggan ko. Kasi dati, hindi ako nagsusulat noon. Kahit pupunta ako sa simbahang Katoliko, wala naman akong notebook na dala. Uupo lang ako doon. Di ba? Tapos yung mga sermon mo siya nila, wala naman sa Bible. Hindi katulad dito sa gawain natin ito, sinasabi ang reference sa Bible para makita ninyo. At dapat sinusulat nyo kasi spiritual person lamang ang makagagawa niyan. Dadalo ka sa church, ni wala kang Biblia, baka hindi ka pa born of the Spirit. Hindi mo pa tatay ang Holy Spirit. Amen? Tapos pagka umupo ka pa, nagsimulang mangaral, sa halip na makinig ka, unti-unti ka na ngayong sumasandal. At unti-unting gumanganga ang bibig mo. At unti-unting pumipikit ang mga mata mo. At mamaya-maya, unti-unti ka nang naghihilik. Akala ng katabi mo, kapatid, ay sumisipol ka lang. Yung pala, humihilik ka na pala. Tinulugan mo lang ang pakikinig mo ng salita ng Diyos. Kasi, ang pangangaral ng salita ng Diyos para sa mga spiritual na tao. Hindi ka pa spiritual kasi hindi ka pa born of the Spirit. Ano ba nyo? Ha? Okay. Ikalawa, how to become a Holy Spirit-filled believer. Be careful to whom you associate with. Nag-iingat ka, sino ba ang lagi mong didikitan at sasamahan. Huwag kayong basta sasama sa kanino mang tao kung nais nyo na kayo ay mapuspos ng Holy Spirit. Next slide. Separate yourself from the evil influence of unbelieving relatives, friends, classmates, office mates, and schoolmates.
Hindi sinasabing huwag kayo makipagkaibigan sa mga hindi mahilig sa Bible na mga kaibigan mo, kamag-anak mo, classmates mo, kasama mo sa trabaho, o kaya kasama mo sa eskwela, kahit hindi mo naman classmates, schoolmates mo. Hindi mahilig sa Biblia. Kasi dadalhin ka lang yan sa mga bagay na hindi spiritual. Kaya mawawala ang interest mo sa mga bagay na pang-spiritual. Hindi ka magiging puno ng Holy Spirit. Ang tatay mo magdaramdam sa iyo. Sinong tatay? Holy Spirit. Sabi sa Psalm 1:1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masasama at hindi tumatayo sa daanan ng mga makasalanan at hindi umuupo sa upuan ng mga manglilibak. Ito yung mga nang-aasar, mga sinasabing burn again. Andito na ang mga burn again. Ang tawag sa mga born again ay burn again. Yung mahilig magkutya sa atin. Dito na yung mga nagbabasa ng Bible na mga loko-loko, yung mga ganyan. Sira na ang ulo. Huwag ka sa kanila, biruan sa kanila. Kung maaari, iwasan mo sila. Pero kung hindi mo sila maiwasan, sharean mo sila patungkol kay Jesus. Yun naman ang purpose eh. Bakit tayo nasa mundo? Hindi pa tayo kinukuha. Kasi kailangan makarinig sila mula sa atin ng mabuting balita. Hayaan mong silang lumayo. At least nakikinig ka ng Word of God. Nakikinig sila sa iyo. Kaya, kailangan maging maingat kayo. Bakit pinag-iingat? Kasi, ang sunod na reference natin ay 1 Corinthians 15:33. Next slide. Huwag kayong padadaya. Kung sasama kayo sa mga masasamang tao, masisira ang magandang ugali ninyo. Alam niyo kung bakit ka nakakaganyan? Pumangit ang ugali mo. May mga sinasamahan kang sumira ng magandang asal mo. Alam mo ba't natuto kang sumagot sa mama mo at sumisigaw sa mama at papa mo? Dati hindi ka naman makasigaw-sigaw sa kanila. Dati pag inutusan ka, anak, paabot nga ng tubig. Kayo nga kumuha dyan, may ginagawa ako dito. Dati hindi ka naman ganun dati sumasagot Ba't sumasagot ka na? Merong umuimpluwensya sa'yo na sinasamahan mo. Nasira ang karakter mo dahil merong kang dinidikitan na barkada, kaibigan mo, na ganun ang ugali. Hindi man mo nakikita na ganun siya, pero pag nadikit ka sa kanya, may espiritu kasi ang tao eh. Yung espiritu ng taong yun, hindi mo namamalayan, kumakapit sa iyo. Ang Holy Spirit, tatay mo, ayaw niya yung ganun. Pinapaiwas ka sa kanya. Di ba may mga magulang na gano'n? Anak, iiwas ka sa mga barkada mo. Yung tatay natin mismo, di ba? O wag kang basta sasama kay ganito kasi nalaman ko, ganito pala ginagawa niyan. Di ba may ganun mga tatay natin sa lupa? How much more ang Holy Spirit, tatay natin sa Espiritu. Amen? Mag-iingat ka. Pinag-iingat ka. Huwag kang basta-basta sasama dyan. Kamamaya, matuto ka ng mga hindi magandang bagay. Palamura pala yung sinasamahan mo. Kaya marunong ka na rin magmura. Okay, next, number 3. Number 3, how to become a Holy Spirit-filled believer ay punuin ninyo ang inyong isipan ng salita ng Diyos. Sa paanong paraan? Mag-memorize kayo ng mga verses mula sa Biblia. Mine-memorize ninyo yung mga verses. Pinupuno ninyo ng salita ng Diyos ang isip nyo. Magiging Holy Spirit-filled believer ka. Kung paano mo na-memorize, di ba? Yung mga sinasabi ng tao. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sa atin naririnig yan. Sa radyo. Di ba sa radyo? Nakikinig lang na pumapasok sa isip natin na memorize natin tuloy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ganun. Buti na lang, ganun magandang salita pa yun. Paano kung pangit na salita? Ang mas maganda, yung Word of God. Pag pumasok yan sa isip natin, pumapasok sa puso natin yan. Wow! Hallelujah! Pinangungunahan tayo ng Holy Spirit. Gaganda ang buhay natin.
mararamdaman natin yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Yung proteksyon ni Lord, laging kasama mo. Iingatan ka ni Lord, saan ka man pumaroon. At saka yung mga masasamang espiritu, hindi natin nakikita yan, hindi sila makakapasok sa iyo. Takot na lumapit sa iyo. Mapalapit ka sa kanila, gaganon agad. Gaganon agad ang mga demonyong yan. Hindi makalapit sa iyo, takot at takot sa iyo. Bakit? Kasi may salita ng Diyos sa isip at sa puso mo. Okay? Yan. At number 4, how to become a Holy Spirit-filled believer, sundin natin yung mini-memorize natin na salita ng Diyos. Joshua 1 verse 8. Tumayo tayong lahat. Basahin natin ang sinasabi ng Joshua chapter 1 verse 8. Okay, sabay-sabay, wag magmamadali. Ready? 1, 2, 3. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Gusto nyong umunlad ang buhay nyo? Gusto nyong mag-succeed kayo sa buhay? Ayan o. Ang sabi, magbasa kayo ng Biblia. Pag sinabing i-meditate, ipasok ninyo kasama pag-memorize. Anong purpose? Para sundin natin. Pag nasunod natin, this will make our way prosperous, and you will have a good success sa buhay. Kalik. Hallelujah. Ha? Sister Rosalie, ano? Ha? Importante yan para makita, tatay ka nga talaga. Ang tatay mo nga talaga ay ang Holy Spirit. Mana ka sa tatay mo. Sino? Ang Holy Spirit. Manang-mana ka, paro kayo ng ugali ng Holy Spirit. Amen po ba? Ayan, sige. Habang tayo nakapikit, pakinggan natin sandali itong awitin ng ito. Dadako tayo sa banal na hapunan ngayon.